Ngayon ay pag-uusapan natin ang patungkol sa isang pelikula na may titulong My Secret Billionaire. Ang pelikula ay nagsimula sa pagpapakita ng iba't ibang magagarang eksena at buhay ng ating bida, kung saan sakay ng kanyang helicopter ay tumalon siya sa taas ng bundok para mag-ski sa makapal nitong nyebe. Marami siyang koleksyon ng mga sasakyan, mahilig sa sports at nagagawang makipag-date sa babae habang pinipiloto ang sarili niyang eroplano. Sa sumunod na eksena ay makikita natin ang lalaking si Pharaoh na nagmamadaling lumakad papasok ng gusali para makausap ang kanyang assistant na si Lawrence patungkol sa ilang bagay na may kinalaman sa negosyo. May mabilis na kontak si Pharaoh sa kanilang kalaban at nag-utos kay Lawrence na maglagay ng order para sa 5,000 company shares na magkakahalaga ng higit $60 million. Bagamat may ilang meeting pang kinakailangang paghandaan si Pharaoh, ay pinaubayan na lamang niya ito kay Lawrence. Pagkatapos noon ay umattend naman si Pharaoh sa isang nagaganap na pool party. Doon, nagawang makilala ni Pharaoh ang isang dalaga na agad dinala niya patungo sa kanyang magkasintahang kaibigan para ipakilala. Ilang sandali pa ay nakatanggap na lamang ng tawag si Pharaoh mula sa kanyang ina na nagsasabing nasa malalang karamdaman ang kanyang ama at nais siya nitong makita. Dito na naibahagi ng istorya ang kanyang kwento. Si Pharaoh ay pinanganak sa Italy na nagtungo lamang sa Amerika kung saan siya naging isang matagumpay na negosyante. Nabanggit niya na ang kanyang ama ay nag-aalala dahil sa isang bagay na ang kanyang anak umano ay hindi kailanman makakatagpo ng tunay na pag-ibig hanggat napapaligiran siya ng pag-ibig at pera. Nakarating naman din si Pharaoh sa kanilang mansyon kung saan sinalubong siya agad ng yakap ng kanyang ina. Pinaalalahanan siya nito na ang kanyang ama ay nasa huling sandali na ng kanyang buhay. Matapos yon ay marahan ng tinungo ni Pharaoh ang kanyang ama at naupo sa tabi ng kama nito. Ang ama ni Pharaoh ay may huling kahilingan sa kanya bago siya mawala sa mundo, na magpakalayo-layo ito sa loob ng isang buwan na walang pera at hindi rin niya pwedeng gamitin ang kanyang pangalan o koneksyon sa kahit anumang paraan. Si Pharaoh naman ay nagtatakang napatanong sa ama kung bakit kinakailangan pa nila yung gawin. Ngunit ang nais lamang ng kanyang ama at ang mapagbigyan ng kanyang anak ang huli niyang kahilingan. Wala na ring nagawa si Pharaoh habang nakikitang nahihirapan ang kanyang ama. Kinabukasan ay ganap na ring yumaw ang ama ni Pharaoh at nagpaalam na rin siya sa kanyang ina para tuparin ang isang bagay. Agad na niyang sinabihan si Lawrence na mawawala siya ng isang buwan para sa isang importanteng bagay. Pagkatapos na magawa iyon, ay nagawa naman niyang makipagpalit ng lisensya sa kanyang driver. Si Pharaoh ay nagpababa sa isang mataong lugar sa New York. Dala ang isang malaking bag. Nagsimula siya sa pag-a-apply ng trabaho sa isang tindahan ng pizza. Gaya naman ng iba, ay mabilis siyang natanggihan sa tindahan na iyon. Kinagabihan ay napahinto naman siya sa isang bar kung saan nagawa niyang kumain ng ilang olives sa tabi ng isang napakagandang dalaga. Si Pharaoh at ang dalaga ay nakapag-usap at nagawang magpakilala dito ni Pharaoh sa pangalang Claude, na siyang ngalan ng kanyang driver. Ang hindi niya lamang sinabi ay kung ano ang kanyang kinabubuhay. Hindi pa man katagalan ay na-turn up na agad sa kanya ang dalaga at agad na lumisan. Dito na tumabi sa kanya ang isang may katabaang brunei na si Feta, na agad nagtanong kung saan siya nakatira. Hindi man kasing sexy at ganda ni Feta ang naunang dalaga, ay nakitaan naman ito ni Pharaoh ng kabaitan. Naamin ni Pharaoh kay Feta na wala siyang lugar ngayon na matutulugan. Si Feta naman ay walang pagdadalawang isip na inaya doon na lamang magpahinga sa kanyang bahay. Pagpasok ng apartment ay doon na bungaran ng dalawa ang isa pang babae na natutulog sa may sofa. Hindi na din ipinaliwanag ni Feta kung sino ang babae na iyon at nagmamadali na lamang na inihatid si Pharaoh sa kanyang kwarto. Doon, inakit ni Feta si Pharaoh gamit ang kanyang pinaksexing lingerie. Si Pharaoh naman, para makaiwas, ay agad nagsinungaling na siya ay isang bakla. Nang gabing yon, ay sobrang lakas ng hilik ni Feta sa kama. Kaya naman, hindi magawang makatulog ni Pharaoh na nakahiga naman noon sa sahig. Agad nagtungo sa sala si Pharaoh kung saan napahinto siya at napatingin sa babaeng natutulog sa sofa. Nang nalimpungatan ng babae, ay nakita niya si Pharaoh
na wala pang damit. Kaya naman agad siyang nagising ng may takot. Ilang sandali pa ay pinilit na niya itong palayasin. Wala na ring nagawa si Fero noon kundi ang lumayo. At dito nga habang naglalakad siya sa isang kalsada ay napagtripan siya ng 3 tambay na agad siyang inatake. Dahil may alam sa ilang fighting sports ay nagawang mapatumba ni Fero ang mga lalaki sa mabilis na paraan. Sabay talon sa isang fire escape ladder para umakyat pay taas at makatakas. Nakatakas siya sa masamang balak ng mga tambay pero isang babae ang nagawang makatawag ng pulis. Nang matanaw ni Fero na napatingin sa kanyang bintana, mabilis na napaikutan ng pulis si Fero at nahuli. Nadala siya sa presinto at doon pinanatili buong gabi. Kinaumagahan ay agad na rin siyang pinalaya dahil nagawa na rin namang maaresto ng mga pulis ang mga tambay na sinabi niyang umatake sa kanya. Ilang sandali pa, si Dayan ay mag-isang naglalakad lamang noon sa gilid ng kalsada nang may naramdaman siyang parang may sumusunod sa kanya. Kasabay ng pagbabalik eksena sa kanyang nakaraan kung saan makikitang inatake siya at naisabusuhin ng isang lalaki. Si Dayan ay nanakbo dahil sa kanyang anxiety. Papatungo sa bahay ng kanyang ina kung saan napakatok siya ng malakas. Nagmamadali namang pinapasok si Dayan ng kanyang ina. Dahil dito siya mas nakakaramdam ng kaligtasan. Ang ina ni Dayan ay nais siyang makipag-date sa isang lalaki at maibsan ang takot na kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, si Fero naman ay inabutan na pala ng pagtulog sa isang bench sa parke. 50 cents na lamang ang nilalaman ng pitaka ni Fero noon. Kulang para may pambili man lang ng hotdog sa isang hotdog stand. Gayunpaman, dahil sa awa, ay nilibre na lamang siya ng tao doon ng isang hotdog para makakain. Si Fero ay naglakad na, pero maya-maya pa ay aksidente naman siyang nasagasaan ng isang courier van. Ito ay minamaneho ni Fred na agad naman siyang tinulungan. Nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa kung saan nabanggit ni Fero kay Fred na nangangailangan siya ng trabahong mapapasukan. Dito na nasabi ni Fred na ang isa niyang kliyente ay alam niyang naghahanap ng isang driver. Kaya naman, inihatid na siya ni Fred patungo sa kliyenteng kanyang tinutukoy. Doon, ang lalaking si Curtis na isang istrikto at masamang lalaki ay nasa kalagitnaan noon ng matinding pagtatalo laban sa kanyang asawa na si Kat. Maya-maya pa ay kinausap na rin nila si Fero para sa isang interview kung saan sinabi nito sa kanila na kaya din niyang magsagawa ng ilang gawain higit pa sa isang pagiging driver lamang. Mabilis din siyang natanggap ng mag-asawa sabay sambit ni Kat na nangangailangan pala siya ng isang bartender mamayang gabi. Agad naman ding ipinresenta ni Fero ang kanyang sarili kaya naman kinagabihan ay walang pinagkaabalahan si Fero noon kundi ang magsilbi sa mga nadating na bisita at maghugas ng kanilang mga pinag-inuman at pinagkainan. Maya-maya pa ay inatasan naman ni Curtis si Fero na ihatid ang isa niyang lasing na bisita papauwi. Dito, nagkaroon ng pagkakataon si Fero na matawagan si Lawrence para utusan itong bigyan ng 5,000 bonus ang bawat empleyado ng kanilang kumpanya. Ngayong ramdam na niya ang hirap na magsumikap muna ng husto para lamang kumita ng pera. Naging masipag si Fero sa maraming gawain, paglilinis ng bahay, pagiging hardinero hanggang sa paglilinis ng sasakyan. Hindi niya namalayan na ang asawa ni Curtis na si Kat ay nagkakaroon na ng interes sa kanya. Isang beses, pagpasok ni Fero sa kanyang kwarto ay nabungaran niya doon ng kanyang amo na si Kat na waring kanina pa siyang inaabangan. Kasunod noon ay may kumatok naman din agad sa pintuan ni Fero, dahilan para mapatago agad-agad si Kat sa ilalim ng kama. Agad binuksan ni Fero ang pintuan at bigla namang pumasok sa kanyang kwarto si Nancy na agad siyang inakit para makipagtalik nang may bigla namang kumatok. Kaya naman may pagmamadaling napatago si Nancy sa may closet. Dito, sinubukan ni Curtis na akitin si Fero na nagawa namang makaiwas sa pagsasabing may nakakahawa siyang karamdaman. Si Curtis ay agad umalis, kasunod nito ay si Nancy, dahilan para siya na lamang at si Kat ang maiwan sa loob ng kwarto. Sa kasunod na araw ay pinagmaneho naman ni Fero si Curtis sa kanyang company building kung saan nakita niyang muli sa loob nito ang babaeng nagulat niya noon sa pagtulog na si Dayan. Agad na paatras si Fero at napilitan na lamang na umalis. 3 araw ang makalipas ay nagawang makatanggap ni Dayan ng bouquet ng mga bulaklak. Hindi niya malaman kung kanino ito nagmula o kung saan nanggaling dahil wala itong nakalakip
na kahit na anong card man lang o message. Maya-maya pa ay napatawag naman si Curtis kay Diane para sabihing nakalimutan nito ang kanyang briefcase sa loob ng building. Inatasan siya ni Curtis na magtaksi na para maihatid kaagad sa kanya ang briefcase. Nangatwiran naman si Diane na may isang libing siya ngayong kinakailangang mapuntahan, pero hindi na pinakinggan pa ni Curtis ang bagay na iyon at binaliwala na labang. Nagawa namang maihatid ni Diane ang briefcase sa tahanan ni Curtis kung saan nakita nitong muli si Feyro. Pagkakuha ni Curtis ng briefcase ay agad niyang inutusan si Feyro na maihatid na si Diane sa kahit saan man niyang gustuhin. Sa sasakyan, habang nasa biyahe, ay formal lang nagkakilanlan at nakapag-usap sina Diane at Feyro. Nagawa na ring humingi ng tawad ni Feyro na may kinalaman sa gabing yun at inamin na rin siya ang lalaking nagpadala sa kanya ng mga rosas. Sinabi na rin ni Feyro na nais niyang masamahan si Diane sa libing na kanyang pupuntahan para maaya na din itong magkape sa labas. Ganap naman ding nasamahan ni Feyro si Diane sa libing kung saan mas nagkaroon pa ang dalawa ng sandali sa isa't isa. Pagkatapos noon ay nagtungo naman sila sa pinakamalapit na coffee shop para magkape kung saan mas nakapagkwentuhan pa sila at nakapagtawanan. Prangka naman ding sinabi ni Diane na ang pagsasama nilang yon ay hindi isang date para sa kanya. Gayunpaman ay tila nagiging komportable ang kanyang pakiramdam sa tabi ni Feyro. Naibahagi ni Diane na ang kanyang asawa ay napatay sa isang digmaan sa Iraq. Makalipas ang ilan pang sandali ay nagawa ng may hatid ni Feyro si Diane papauwi. Napag-usapan naman nila sa biyahe ang patungkol sa kanilang amo na si Curtis. Naghahanap na umano si Diane ng bagong agency para makakuhang muli ng employment. Pagkarating sa tahanan ng magulang ni Diane ay nagkaroon pa ng sandali ang dalawa sa harap ng pintuan. Nagkatinginan at hindi na napigilang magkahalikan. Nakita ito ng mga magulang ni Diane na nakasilip lamang pala sa may bintana. Dito, napagkasunduan ng dalawa na magkitang muli sa susunod nilang day off at yon ang gagawin nilang normal date. Gayunpaman nang sumapit ang araw na iyon ay nagawa pang ma-recall ni Curtis ang day off ni Diane sa trabaho. May kinakailangan kasi itong gawin sa trabaho. At hindi rin naman naging dahilan ito para mapalayo si Feyro sa kanya. Sinamahan siya ni Feyro at pagkabalik ng opisina ay bigla naman siyang pinatawag ni Curtis sa opisina. Doon, pagpasok niya ay nabungaran na niya si Nancy sa tabi ng kanyang ama na nagsasabing pinasok niya umano ito sa kwarto para akitin. Si Curtis ay nagalit ng sobra at walang pagdadalawang isip na sinisanti si Feyro agad-agad. Nadinig ito ni Diane at agad na umeksena. Sinabihan ng kanyang amo kung bakit gano'n na lamang ito magsalita ng masama sa lahat. Sinabihan naman ni Curtis si Diane na walang alam. Kaya naman napilitan na itong mag-resign sa trabaho. Magkasamang bumaba at lumabas sina Feyro at Diane ng gusali. Dito na rin napag-usapan ng dalawa ang ilang nakakatuwang sikreto ng pamilya. Agad namang naitanong ni Diane kung saan mananatili si Feyro gayong siya ay nasisante na. Sumagot naman si Feyro na wala itong dapat na ipag-alala dahil nakuha naman niya ang huli niyang sweldo. Inimbitahan na lamang ni Diane si Feyro na kumain sa kanilang bahay kasabay ng kanyang mga magulang na hindi na natanggihan pa ni Feyro. Doon ay bahagyang naging kakaiba ang presensya ng paligid. Lalo nang maging interesado na sa pagtatanong kay Feyro ang mga magulang ni Diane kung saan sa bawat tanong nila ay nakikita nilang magulo at hindi makasagot ng ayos si Feyro. Lalo na sa pinagmula ng kanyang pangalang Claude. Dito nag-alangan ang magulang ni Diane para sa kinabukasan ng kanilang anak. Waring may hindi tama sa pagkatao ng lalaking naiibigan nito at mas lalo pa itong napalala nang masabi niyang kakasisante niya lamang sa trabaho ng araw na iyon kasabay ng pagre-resign ni Diane. Mabilis naman ding nakontrol ni Diane ang daloy ng lahat. Kaya naman maayos pa rin silang nakapagsalo sa pagkainan. Nang makalabas na si Diane para ihatid si Feyro, ay dito na nakapag-usap ang mga magulang ni Diane. Sinabi ng ina ni Diane na may magandang pag-uugali si Claude base sa pangalang binanggit ni Feyro sa kanila. Ang asawa naman niya ay tumugon na bagamat ganun nga ay mukhang isang buwan na rin siyang hindi kumakain. Habang naglalakad ng magkasama sa daan at kumakain ng ice cream, ay sinabi ni Diane na mas nanaisin niya na lamang ngayon na mamuhay mag-isa kaysa manatili pa sa poder ng kanyang mga magulang. Si Diane ay agad na napatawag sa kanyang kaibigan na si Feta para sabihing nakikipag-date siya kay Feyro, habang si Feyro naman ay nag-iimpake na ng kanyang mga gamit para makaalis na sa bahay ni Curtis. Kinabukasan
ay napagplanuhan ng dalawa na magkasabay at magkasamang maghanap ng mapapasukang trabaho. Si Dayan naman ay nakabuo ng isang idea na kung bakit hindi na lamang sila magpartner na dalawa at magsimula ng sarili nilang agency. Sinabi ni Dayan na may savings naman siyang pwede nilang magamit kung sakali. Napahanga naman si Fero na sa kabila ng pagsubok na kanyang haharapin ay nanatili pa ring matapang at dedikado si Dayan. Dito na nagawang payuhan ni Fero si Dayan na may kinalaman sa pagnenegosyo. Kinagabihan ay nag-dinner naman sila sa isang magandang restaurant at magkasabay na uminom ng ilang cocktails. Nagkakwentuhan patungkol sa kanilang mga plano, ipapangalan sa kanilang agency at iba pa. Ilang sandali pa ay tumayo naman sila sa kanilang mesa para magsayaw at sumabay sa malaromantikong musika na umiingay sa paligid. Nang makarating si Dayan at Fero sa kanilang kwarto, ay agad silang naghalikan pero biglang napaiwas si Dayan at napahinto. Napatanong naman si Fero kung bakit. Bagamat ayaw nang alalahanin pa ni Dayan ang lahat, si Fero ay tumingin naman ng diretso sa mga mata ni Dayan at nagsabing pwede siya nitong mapagkatiwalaan. Dahilan para magbago ang isip ni Dayan at may kwento na ang isang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya magawang malimutan. Nang mamatay umano ang kanyang asawa sa digmaan, ay naging interesado si Dayan sa kung ano ba talaga ang nangyari. Kaya naman, agad siyang tumawag sa mga taong maaaring naging kasama ng kanyang asawa sa pagsaserbisyo hanggang sa makausap nga niya ang isang lalaki na nagsasabing nasa tabi ng kanyang asawa nang ito ay namatay. Nakipagkita si Dayan sa lalaki pero isa pala itong sinungaling at manggagamit na agad ginawan siya ng masama. Naiyak na lamang si Dayan sa tuwing naaalala iyon. Mabuti na lamang at sa pagkakataong iyon ay nasa tabi niya si Fero para pagaanin ng kanyang kalooban. Kinaumagahan ay agad nang nakatanggap ng tawag si Fero mula kay Lawrence. Sinabi ni Lawrence ng Olivetti Enterprises ay nanganganib na sa ngayon, kaya naman naglabas ng magarang proposal ang kanilang kalaban na bilhin na lamang ang kanilang shares. Nilinaw ni Lawrence na kung nais ni Fero na ipanalo ang kanyang laban ay dapat humarap lamang siya sa hearing. Agad din namang nagtungo si Fero sa California para sa hearing na iyon. Doon, nagawa niyang maibalik sa kanyang kontrol ang kanyang kumpanya. Pagkatapos noon, ay agad na siyang bumalik sa New York at pumunta sa real agency ni Curtis, kung saan doon nakita ni Dayan na sinalubong siya ni Kat at hinalikan. Nagdulot yon sa hindi nila pagkakaunawaan, kaya naman agad napatakbo palayo si Dayan pero hinabol din naman siya agad ni Fero. Dito, nasira ang kanilang pagsasamahan. Ang 30 days na hamon para kay Fero ay nagtapos na rin kasabay noon. Si Fero ay nagawang bumiyahe pabalik ng California nang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon na makausap muli si Dayan at makapagpaliwanag. Gayunpaman, hindi naman agad sumuko si Fero. Dumalaw pa rin naman ito sa bahay ni Dayan at kumatok. Doon, nagkaroon sila ng pagkakataon na magkaharap at makapag-usap, kung saan malinaw nilang naipaliwanag ang kwento ng isa't isa. At sa araw ding iyon, sa kwarto ni Dayan ay nagkaroon na sila ng mainit at malambing na pagsasama na nagtagal pa ng buong gabi. Napagdesisyonan ni Fero na iyain si Dayan na magpunta sa California na kanilang ang ginawa. Dito, mas inamin pa ni Fero ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Sa kabila naman noon, ang nakikita lamang ni Dayan ay ang pagiging mabuting tao at marespeto ng lalaking kanyang nasa harapan. Ang bawat empleyado niya na kanyang nakakasalubong ay nagagawa niyang tratuhin na parang kanyang mga kaibigan. Sa huling bahagi ng pelikula ay sinabi ni Dayan kay Fero na nais niyang mag-apply ng trabaho. Si Fero naman ay nagsabi sa kanya na ang kanyang nais sana ay ang maging kahati na lamang si Dayan sa kung anumang meron siya. Dahil ito umano ang unang pagkakataon na nakadama siya ng tunay na pag-ibig na gusto niyang madama habang buhay. Si Dayan ay nagsabi na kung ito ba ang paraan ng pag-aalok ni Fero ng kasal. Si Fero naman ay napangiti na lamang. Di na rin nagtagal, ang dalawa ay ganap ng naikasal at namuhay ng masaya at maligaya. Nagtapos ang lahat sa paglabas ng dalawa sa simbahan, kung saan ang bawat bisita ay nagpapare-parehan na din. Ipinapakita ng dalawa na hindi mabibili ng pera ang pag-ibig at walang halaga ang pupwedeng makatumbas dito.